Hello, good morning. Magandang umaga po. Mga kapatid, kumusta na po kayo riyan? No? Naway, nasa maayos po tayo. Ngayon po, dadako po tayo sa ating debosyon. No? Dito po sa Pilipos, chapter 3, verse 14 hanggang 16. Opo. Pilipos chapter 3 verse 14 hanggang 16. Sundan niyo po ako. Sabi po dito, nagpatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa iyan sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga ay ipagpatuloy natin ang ating natutunan. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo, no, na nagpapahayag na huwag po nating isoko, huwag po tayo manghina, no, bagkus ipagpatuloy po natin ang ating nasimulan. No, mga kapatid, kung ikaw po ay isang Kristiyano, patuloy po tayo maglingkod sa Diyos. No? Ang devotion po natin ngayon ay pinamagatan kung nasa pagpapatuloy ang tagumpay. Nasa pagpapatuloy ang tagumpay. No? Ano man ang ating mga nakakamit na tagumpay dito sa lupa, maging ito man ay trabaho, karangyaan, kasikatan o anumang material na bagay o anong paman, alam natin na ang lahat ng ito ay iiwan din natin. No? Walang saysay din po ito. No? Iwan natin sa mundo ay laging may kalungkutan. Totoo po ito. Kahit ikaw ay mayaman na, mapera na, lahat nandyan na sa'yo. No? May kalungkutan pa rin sa buhay. Po. Pagkagutom at mga pagdurosa. Kaya naman nais ng Diyos na mas pagtuunan natin ang mga bagay na makalangit, sapagkat ito ay walang hanggan at doon ay wala ng lungkot at pagdurosa. Mga kapatid, napakasarap isipin, no, kapag ganito ang sinabi ng Diyos sa atin, na huwag natin pagtuunan ang mga bagay na nandito sa mundong ito. Ang pagtuunan po natin ng pansin ang mga bagay na panglangit. No? Sapagkat ang sabi nga dito, ang lahat ng bagay na nandito sa lupa ay hindi po natin ito madadala kung tayo po ay kukunin na ng Lord sa mundong ito. No? Kaya nais ng Panginoon na mag-focus tayo sa Kanya. Okay po. Magpatuloy tayo sa sinimulang pagtawag sa atin ng Diyos na maglingkod at mamuhay ng ayon sa kalooban niya. Dahil lahat ng taong sumusoko at humihinto ay hindi nagtatagumpay. Tingnan niyo po. Huwag po tayong sumoko. No, mga kapatid, ano man ang ating nasimulan, no, huwag po tayong tumalikod kay Lord. Magpatuloy lamang po tayo, sapagkat sinabi nga ni Apostol Pablo, no, ay doon na naghihirap tayo sa ating paglilingkod, pero ang paghihirap mo na yan ay may katagumpayan. No?
Naghihirap man tayo dito sa mundong ito, ngunit doon sa langit, mayroon na po tayong kapahingahan. Mayroon na po tayong kasaganaan. Mga kapatid. At kung tayo ay magpapatuloy, ay siguradong tatapusin ng Diyos ang sinimulan niya sa buhay natin, no? Kailangan ipaglaban natin. Ipaglaban natin. No? Huwag pa tayong sumuko, huwag pa tayong manghina. No? Kapag sinabi ng Diyos na may ibibigay siya sa atin, ay totoo at gagawin niya iyon. Ngunit, mayroon tayong kailangang gawin. No? May kasunduan pa dito mga kapatid. Kailangan mayroon pa tayong gagawin. Kailangan ipaglaban natin kung ano ang ipinangako sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya na may gawa. Na mga kapatid, dahil ang sinabi sa kasulatan na walang mapapala sa Diyos ang taong pabago-bago ang isip, no? Huwag natin itong sukuan sapagkat para talaga sa mga taong mananampalataya ang mga pangako ng Diyos, no? Para sa atin po yan, no? Tulad din po nung kahapon doon sa Hebreo 13 verse 5 na nangako ang Diyos na hindi tayo pababayaan ni iiwanan man. Ganyan po ang pangako ng Diyos. Kailangan panghawakan po natin ang mga pangakong ito sapagkat ang mga pangakong ito ay totoo. Totoong nangako ang Diyos. Hindi katulad ng tao kapag ito'y nangako ay mayroong palpak. Mayroong hindi nasusunod. Pero kapag ang Diyos ang nangako, panghawakan mo ito kapatid, tiyak na mangyayari ito sa iyo. Tiyak na ibibigay kung ano man ang pangako ng Diyos sa atin. No? Kaya sa umagang ito mga kapatid, no, ay meron po tayong naintindihan at natutunan, no, sa ating debosyon, sa ating verse, no, sapagkat ang salita ng Panginoon mga kapatid ay ito po ay napakapangyarihan, no. Ang nais lamang ng Panginoon na manampalataya tayo sa Kanya, no, maniwala tayo sa Kanya sapagkat mapalad ang taong naniniwala kahit hindi siya nakikita. Okay po, salamat po sa umagang ito at salamat sa mga salita, no, na ating narinig. Nawa ay magkaroon ng kulay, magkaroon ng kagalakan ang bawat isa. God bless po everyone. Salamat. Kita-kita po tayo bukas alas 5 ng umaga. Bye bye po.